Sobrang useful talaga itong aking nabili guys. 1 year mahigit na to sa amin. Kahit nga yung karne ng manok tsaka karne ng baboy, dito ko na rin ginigiling. Sobrang useful talaga lalo na kapag sibuyas yung hihiwain mo. Hindi ka na iiyak kakahiwa. Ilang ikot lang dito, ilang hila lang ay pino na siya. Lalo na kapag may mga handaan kayo mga mi. Ito nga birthday ng anak ko. Ang dami naming hiniwa na sibuyas at bawang. Sobrang dali lang. Wala pang minutes. Tapos na. Sobrang ganda rin ng pagkakahiwa niya. Tignan nyo naman yan. Kaya kung wala ka pa nito mi, ay naku, ayan, nasa comment section yung link at saka dyan sa basket. Gamit na gamit namin talaga mi. Recommended talaga para sa kusina. Check out na! Eto na nga guys, papakita ko sa inyo yung taniman namin dito. Malapit-lapit na nga natin mai-harvest. Ito nga yung before natin guys, nung nagpunla ako nitong mga pechay dito sa Plangganang Sira. Bali 2 araw nga ay nagtubuan na agad sila. Pagkatapos nga inilipat naman natin dito sa hanging garden bed kasi may mga manok na tutuka kaya need na nakataas. Wow! Makalipas nga lang ang mahigit 1 week ay ito na po sila. Grabe yung mga inilaki nila guys. Ang ipinandidilig ko nga dito ay yung mga tubig na galing sa ating aquarium. Tapos meron naman tayong mga alagang manok, yung mga ipot tinutuyo namin tapos nilalagay namin dito sa lupa. Kaya naman organic na organic ito guys, walang halong chemical. Grabe, ang lalaki na agad nila guys. Baka next week mag-harvest na tayo. Wala nga tayong malawakang taniman na walang mga punong kahoy na naiinitan. Kaya naman dito na lang sa may harapan ng bahay, nakalagay lang sa mga sako. Kahit sa mga tapat ng bahay nyo guys o kaya naman kung may terrace kayo, pwede nyo rin pong gawin ng ganito. Kahit sa mga bote ng mga mineral, kaya naman ay mga supot na mga malalaki. Basta meron lang kayong lupa, ay naku, makakabuhay kayo ng vegetables. Libre na nga ang inyong mga gulay. Marami tayong mga paraang mga Pilipino, alam na alam nyo yan. Siya, hanggang dito na lang muna yung ating update. Sa susunod ulit guys, siguro harvest time naman. Ay naku, may humabol ang ating Siri. Nakikiusyoso din dito sa ating mga tanim. Thank you for watching daw po. Bumili kami guys ng prutas kanina kasi kailangan ni Father gawa ng nag-positive nga siya sa tuberculosis, so kailangan may prutas palagi. So itong lahat ng nakikita nyo guys is nasa 600 plus pesos. Ayan lang po siya. Grabe, kung mag-healthy living ka dito guys, kung gusto mo mag-healthy living, talagang pera ang kailangan. Napakamahal ng lahat. So ito 1/4 mahigit lang po guys. 1/4 mahigit, nasa 160, 150 nga ba, ganun, ganyan. Kunti lang yan ha, oh. Maliliit, seedless na rin po yan. Tapos yung apple, 3 piraso, 100 pesos. Tapos itong ating orange guys, 1 kilo, 180 pesos. Eh, pinasobrahan na namin. Nasa 200 pesos ito guys, ganyan. Mga 20 piraso din siguro. Yung maliliit, kiyat-kiyat ba? Matamis siya, tsaka seedless din. Tapos itong saging natin, 150 yata guys, isang piling na ganyan. Medyo hilaw-hilaw kasi para matagal bago maghinugan. Kasi syempre araw-araw baka masira naman. So bibigyan natin to kay Father. Nandun lang siya sa kabilang bahay. Gawa nga na nag-positive. So naggagamot siya. 6 months daw yun. Buti na lang libre sa mga ano natin, yung healthcare, RHU dito sa atin sa Pilipinas. Kaya pag may mga ubo-ubo tayo, magpa-check up agad tayo kasi baka mamaya lumala, maging TB. So ayan, buti na lang si Papa is nagpa-check naman na siya and ayun, magagamot siya ng 6 months. Libre naman yung gamot guys. Sobrang hingalin tapos mabilis na siyang mapagod and hirap huminga tapos laging inuubo. Yun yung mga symptoms guys and nagpa-check siya meron ng TB. Hindi naman naninigarilyo at hindi rin nagiinom si Father. Pero meron kaming lahi yata ng ganito. Kasi yung 3 kong kapatid na lalaki, lahat nagka-TB na din. Mahina ang mga baga namin. Kung kailan tayo nagkasakit saka tayo magpuprutas. Hi! Morning routine natin dito sa probinsya. Bali, ayan nga yung unang ginagawa natin pag lumabas na ako ng bahay. Kailangan nating magdilig nitong ating mga tanim. Kailangan nila ng maraming water lalo na ngayong summer para lumaki sila ng mas mabilis. Maganda nga kung uulan-ulan pa dahil mas lalago talaga sila. Sobrang ganda na nga nito guys. Susunod siguro na vlog natin, harvest na natin to. Next naman ay magpakain itong ating mga manok. Sobrang tatakaw nga ng mga to guys. After mo maglagay mga 1 hour, ubos na naman nila yan. Bali 3 weeks na to sa amin guys or 21 days na po siya. Ito yung mga tinatawag na 45 days lang pwede mo nang ibenta. Saktong-sakto nga to guys sa mga graduation event. Kaya naman yung magpapareserve dyan, ayan, pa-reserve na po kayo katapusan ng March. After nga nyan, magpapakain tayo ng ating mga beta. After nga nilang kumain ay ine-exercise din natin sila kahit mga 2 to 3 minutes every day. Kuha lang kayo ng mga stick or kahit anong kulay itim or kahit salamin. Pahiharap mo lang sa kanya and ayun, mag-flare na siya or bubuka na yung mga buntot niya, yung parang nagagalit. Sa ganun kasi natutunaw yung mga kinain nila. Kaya hindi lang basta pag-aalaga ng beta
guys, ganyan, kailangan mo din siyang tuunan ng pansin para hindi siya agad mamatay. Bali 3 years lang kasi to 4 years yung kanilang lifespan. Siyempre, pagkatapos natin mapakain ng mga beta, ayan, tulog time. Nasa ibabaw ng dahon. Kagaling. Lifespan ng mga betta fish. Dahil nga sa mga vlog natin, maraming gustong mag-alaga nito. Pero alam niyo ba, hindi rin ganun kadali kapag gusto mo talaga mag-alaga ng mga betta fish. Hindi po pwede na ganito yung kulungan nyo kapag mag-aalaga kayo. Nagamit lang po yan kapag ibebenta yung mga betta fish. Pero yung forever na aquarium nila, hindi po dyan pwede. Kung ganito yung advisable guys, kailangan po 2.5 gallon to 5 gallon na water ang kasya sa aquarium na pag-i-stayhan nila. May mga live plants, may magandang tubig, kailangan din ng temperature ng water pag talagang gusto mong mabuhay ang mga betta fish mo nang mas matagal-tagal. Ang lifespan kasi nila ay 2 years to 5 years depende sa pag-aalaga nila ng mga high protein na pagkain sa mga live foods or mga pellets. Huwag nyong lagyan guys ng mga stone, mga aesthetic na stone tapos yung mga plastic na mga halaman sa loob. Maganda guys yung ganito live plants talaga, bamboo, pwede yan dyan. Ayan, mag-aral muna tayong mabuti kung paano sila alagaan para naman hindi kawawa yung ating mga betta fish. Sa mga gusto lang ng pet, ayan, pag-aralan natin yung kanilang temperature ng water, yung mga pagpapakain, paano sila exercise. Hindi kasi ganun kahaba yung buhay nila, kaya naman alagaan nating mabuti. Meron namang tumatagal daw ng 5 years mahigit, basta depende na lang sa pakain natin at sa kanilang tinitirahan. At kung may mga kaalaman pa kayo about betta fish na hindi ko pa nasabi dito, feel free to comment down below. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Happy fish keeping mga kaisda! Uy! Habang ako'y nakaupo nga dito sa labas, aba, yan pala ang sagot sa katanungan. Sabi ko, bakit kaya ang konti lagi ng tubig nitong aking mga betta fish dito sa labas? Yan, yung sagot. Yung mga aso pala dito umiinom. Sarap siguro ng tubig, no? At hindi pa nga talaga natuwa. Tinawag pa yung nanay niya, oh, yung mag-ina. Kaya naman pala pagkakaumaga kalahati na lang yung tubig nitong planggana. Masarap yarn. Kailangan pala natin takluban tong ating lagayan ng betta fish. Kasi ginagawang inuman. Ay, mga isda ko dyan, oh. Oh, wala na yung mga fish natin dyan, muka. Oh. Sarap yan, sarap. Ha? Ay, gagaling nyo. Ginawa nyo inuman tong aking isda. Yung mga isda natin dyan. Samahan nyo nga ako guys magpakain itong ating malalaking mga betta fish. Meron nga kasing dumating ngayon na bago nilang pagkain. Nakita ko lang din to sa mga nagbe-breed ng betta. Dahil nga hindi ako makapag-culture ng Daphnia, ayan, umorder na lang ako nung dried na. Pangalan pala nga nito ay Jessica. Si Jessica nga pala ang nanay nung ating mga na-breeding na nasa labas. Ayan nga, at feeling ko nagustuhan naman niya yung kanyang bagong pagkain. Bali, ang pagpapakain ko guys dito sa ating malalaki ng betta fish ay alternate yung mga pellet, yung mga to be fixed worm, tapos ito nga meron na tayong bago, yung Daphnia. Tapos kada Sabado hindi sila kakain, meron silang fasting, diet muna. Pag pinakain ko na to guys ng ganito ngayon, mamaya hindi na sila kakain, okay na yan maghapon. Sunod naman nating pakainin si Pinky Boy na napakaselan. Ilang beses ko na nga tong binreading ay hindi gumagawa ng bubble nest. Marami nga nag-comment na baka daw bakla itong isda na to. Ba, ay agree na talaga ako sa inyo dahil ayaw niya talagang mag-bubble nest, ayaw niya makipag-breeding. Dito naman nga tayo kay Red Blue. Ayan nga, tinitignan niya muna kung ano ba yung mga pinaglalagay ko na naman. Ay, yung mga baby natin guys na beta, ito pala yung tatay nila. Ito yung masipag makipagbembangan, parang si Mister. Huy! Kaya naman yung buntot nito ay sira-sira na guys. Dahil sa pakikipagbembangan niya. Kaya naman ibinukod ko muna dito sa planggana. Nilagyan ko yan ng asin at saka talisay na dahon para magamot-gamot muna siya. Para bumalik yung kanyang mga buntot bago ulit natin yan ma-breeding. Ayan, parang gusto niya naman guys yung pagkain natin dyan. Dito naman nga tayo sa mga anak niya. Itong nandito sa storage box guys, yun yung tatay nila. Tapos yung nasa isang planggana naman natin ay yun din yung tatay. Kaya naman makikita natin dito may mga color red din po na nagmana sa kanya. Pero mostly ay nagmana sila dun sa nanay nilang color blue. Nanay mo blue. Ito nga ako sa kanila natutuwa kapag nilalagay ko lang yung daliri ko o kaya naman sumilip na ako ay nag-iipon-ipon na sila dyan. Kahit nga sobrang lalaki ng mga tiyan at busog na busog naman, ikala mo yung gutom na gutom nagpapaawa. Di
hindi ko kayo pakakainin bukas na at kayo ay masosobrahan, overfeeding na naman kayo. Ito naman guys, yung nasa 100 plus na ating mga baby betta fry. Ayan, marunong na rin sila guys. Kapag nilalagay ko yung daliri ko, lumalapit na rin sila. Dati kasi mga ayaw yan lumapit, nasa ilalim lang sila. Inaantay na bumagsak yung pagkain sa bunganga nila. Nag-i-improve na rin sila guys. Lumalaki na kasi. Ay siya, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Sunod ulit na update. Huwag kalimutan mag-follow. Thank you for watching. Bye! Ay, wait lang. Hindi ko pala naipakita sa inyo. Si Michelle. Ito pala yung isa nating female na ayaw pa nga makipag-breeding. Ito yung bago kong bili guys na pair ng betta na color white pareho. Ayan nga, at gustong gusto niya rin itong ating dry daft niya. Ayan si Michelle. Sa susunod, sana naman mag-breeding ka na para makita natin yung lahi mo. So ayun lang. Thank you for watching again. Bye! Si Kuya nagtatanong kung sino daw yung 6'7". Kahapon pa daw siya naghahanap. Maglalagay naman kayo ng pangalan sa parcel nyo guys. Maawa naman kayo sa mga ganito delivery. Oh, ayan oh, 6'7" yung pangalan. Galing. May mga nagtatanong kung ano daw yung pinapakain ko naman dito sa malalaking betta fish. At kailangan ba daw ng oxygen ang ganitong isda? So ayan guys, yung mga kaalaman ko sa pag-aalaga ng betta fish ay i-share ko sa inyo. Yun nga sa ating nag-comment na kailangan din daw pala ng aerator itong ating mga betta fish. Lalo na yung ating mga betta fry or yung mga baby na fish. Kaya naman umorder na ako guys nitong isang set. Hindi ko talaga alam yung mga tawag dito, basta yan may hose yan, tapos USB type na siya. And meron na rin ito guys yung pabigat parang bato, and dyan din lalabas yung hangin. So isi-set up lang natin yan, ilalagay natin doon sa ating mga betta fry. Nakikita ko nga din kasi sa ibang mga malalaki talagang nag-aalaga ng betta fish is meron talaga silang ganitong aerator sa mga baby betta fry. Tapos malaking syringe sa kayang net. Ito pala yung pinapakain ko sa malalaki nating mga isda. Optimum yan guys ang tawag, mabibili yan sa online. Ayan, favorite nga yan ng ating mga betta fish. 5 piraso lang pala guys ang pinapakain ko dyan everyday. Tapos minemerienda na lang nila is yung dried tubifex or kitikite, o kaya kung may iba pa kayong live foods like BBS or yung baby brine shrimp na hatch na eggs. So ito ang itsura niya guys. Ilalagay ko na lang sa comment section kung gusto nyo rin ng ganito. Sobrang tagal na nga nito guys. Aabot daw to ng 6 months to 8 months guys na pagpapakain. Basta konti-konti lang po. Minsan kasi nakakatawa magpakain na sosobrahan na natin. Ito guys, kailangan din natin ito parang syringe na malaki para mahigop yung mga poop nila sa ilalim. Yun muna yung aalisin natin para hindi tayo laging nagwa-water change. Tapos yung mga tinanggal ko na yan guys, idinidilig ko din sa mga halaman. Kaya naman double purpose tayo dyan. Tapos kailangan din natin nitong net guys kapag tayo ay magpalit ng tubig. Aalisin natin yung mga isda. Mas madaling mahuli kaysa kamay yung gagamitin. So, ito nga susubukan natin itong aerator guys kung gagana. So ayan ang itsura niya. Feeling ko nga malakas yung buga ng hangin. Gusto ko sana yung mahina kaso wala siyang adyasan. Baka mabulabog yung ating mga betta fish, yung mga baby fry natin. Sobrang lakas kasi oh. Nai-stress din kasi sila guys kasi hindi sila sanay na may ganito or hindi nila kailangan ng ganito. Kung baga mas maganda daw kasi na nagfo-flow yung water. Kung ano ba talaga ang maganda? May ganito ba o wala? Lalagyan ko ba o hindi? Ayan, kung gusto nyo rin mag-try ng ganito guys, lalagay ko na lang sa comment section yung link. Ayan nga, ni-ready ko na yan kasi wala pa akong saksakan. Pagdating pa ni Mister, magpapagawa tayo. So, ito yung 2 weeks old natin na baby fry. Ayan. Medyo malaki-laki na sila guys dahil nga maganda yung pagkaka-hatch nito guys. Grabe, 2 weeks pa lang yan ha. Yung kasing una ko guys na na-hatch noon, yung pinakauna kong ganito, sobrang liit talaga nila. Ngayon, nag-i-improve tayo dahil yan sa kitikite. Pinakain ko yung nanay at saka yung tatay ng kitikite bago sila naglabing-labing. Or any live foods. Pwede na yan. At ayan nga oh, sobrang lalaki na agad. 2 weeks pa lang. Yung iba nga dyan guys, meron na ring color. Nakikita na. At kung hanggang dito nanonood ka pa rin, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung ating update sa baby betta fry. Ang ating mga betta fish. Happy fish keeping! Salamat sa panonood. Bye! Huwag kalimutan mag-follow ha. Thank you!